Hi guys, good afternoon. Welcome back to another travel vlog. So right now, papalis tayo sa ibang bansa. It's gonna be an international travel again. Palalampas lang namin sa immigration. Grabe. Kinakabahan ako para sa kanila kasi isa first timer. So mamaya magkwento ako tungkol sa experience namin tatlo kanina sa process ngayon sa immigration. Pero ang bilis ngayon, grabe, ang bilis ng pila. So right now, hanapin ko muna yung Marhaba Lounge. Magla-lounge muna tayo kasi 6 PM pa, 6 PM lang. Ang flight namin is 10:30 PM. So hanapin ko muna yung Marhaba, tapos magpahinga tayo doon. Guys, i-introduce ko yung kasama ko ngayon, si Warlene at si Isa. So sila yung mga classmate ko ng college. So after 3 years, magkakatotoo na ang aming plano 3 years ago kasi na-pending siya due to COVID last March 2020. So ngayon, it's gonna be an Indo-China trip. It's gonna be a 9-day trip. Kaya samahan nyo kami i-explore yung 3 countries na pupuntahan natin. Try natin i-explore yung mga gagandang places at mga pagkain na pwede natin tikman sa mga bansang pupuntahan natin. So sabi ko nga kanina, pupunta tayo sa lounge muna. Yan lang siya, oh. Ito, oh. Pagkatapos ng immigration doon, airline lounges yun, diretso. Tapos doon tayo. Tara. Sabi ko kung tama yung araw na sinusundan ko. Dito nga yung airline lounges. So malapit lang siya right after the immigration and final security. Yan. Sundan nyo lang yung araw. Meron dyan, oh. Yan sa taas. Tapos, makaliwa lang kung mag-e-elevator pa. Ito yung feature na mga pre-airport lounges. Free Wi-Fi, charging station, waiting comfort, beverages, food, coffee, and news and entertainment. Yung sa RCBC kasi, yung free lounge sa akin ay Marhaba Lounge. Hindi, ano pa? Pugs ba yun? So sa Marhaba Lounge siya. Ito siya guys, oh. Level 4 airport lounges. Tara. Guys, ito na. Yan o, papasok dyan, nandiyan ang Cathay Pacific, Silver Peace, Sky Blue, and Pugs. Sa kabila yung Pacific Club at Bigly Towers. Okay, let's go! So guys, dito sa Marhaba Lounge tayo. Balik-dikit lang yung Emirates na lounge. Ito yung Marhaba. Let's go, pasok tayo. Hanggang boss na. Hi po, good evening. Good afternoon pala. Yes, sir. Sa RCBC po. Yes po, we accept. Alam ko, isa yung pari, di ba? Check ko muna yung card, sir. Ay. Para tingnan natin kung platinum, sir. Platinum po. Mas nakalimutan ko pala, di ko pala dala. Wait. Ito po. Yes po. You can bring a guest naman, sir. Isa lang, di ba? Isa lang po. Tapos, with additional guest, $12 charge Tama po. Okay lang sa inyo. Sa card so, din na ito for charge? Opo, ang RCBC na po yun nag-charge. Sige, isa lang naman ang charge niya. Sige po. Boarding passes na lang po. Okay po. Guys, boarding pass. Boarding pass lang, passport? Yes po. Boarding passes lang. lang po. Thank you. So, may charge po siya na $12. $12, okay lang. Others may proceed na po. Cardholder will stay for the signature. Guys, una na kayo, kumain na kayo. Baka na may gamit ko. Una na kayo, kumain kayo dyan. Guys. Mapali ka mo naman. Ito na naman. Pansit. Chicken adobo. Ando ng lugaw. Tapos dito yung mga pastries. Ito yung bread. Tapos fruit cocktail, may juice. May yellow dyan yun. Ay, mag-red wine na lang tayo, meron na. Ito, may wine, may Jack Daniels, Bondador, Bacardi, London Dry Gin. Tapos meron kayong pulutan dito. Ano ba? Skyflakes. Ano to? Tapos mani. Ano ba yan? Sige, ano kukunin natin? Ito, red wine na lang tayo. Sige. Wait
Parang gusto ko ng Jack Daniels. Bigyan mo kasi ng Jack Daniels. Matapang nga tayo. No? Konti lang. Gusto ko mag-red wine. Tapos matutulog ako mamaya. Pag sa aeroplano, matutulog na lang ako. Tapos ito yung yellow. Guys, shot kami ng Jack Daniels. Ikaw konti lang. Tama na yan. Shot puno. O konti. Dagdagan mo. Guys, nakapasok na kami ngayon sa lounge ng Marhaba. Medyo mahina lang ang boses ko. Kasi para makapag-relax sila. So, hindi pwede masyado maingay. So, ito yung pagkain kinuha ko. Meron tayong adobo, rice, chicken adobo, pancit. Tapos ito yung mga tinapay dito. So, ano naman yun? Unlimited naman. So, 6:10 pa lang. Boarding namin is... What time yung boarding? Mga 9:58 yata. Basta before 10:30 pa. So, may time pa kami. Tapos kung soft drinks, ito yung kinuha ko. Yan. So, yan sila. Pakita ko sila. Yan sila. Kumakain na sila. Busy na sila pagkain. Enjoy sila. Rest muna kami kasi medyo kinabahan sila sa immigration. Nakakapagod sa immigration. So, gutom na gutom pa. Nagbutom sa immigration. Tara guys, kain muna tayo. Tapos dito guys, yung view namin, malapit kami sa may view ka ng runway ng mga plane. Nakikita mo sila. Before mag-take off, dyan. Hanggang yan. Tapos meron naman sa likod. Guys, kumuha kami ng Jack Daniels. Shot muna kami bago sumakain. Yan din sila oh. Oh, cheers guys! Cheers! To more troubles! Ay, lakas! May pulutan naman dito man. Oh. Grabe, gumugulit pala to. Guys, katatapos lang namin kumain dito sa Marhaba. It's now 9 PM. So, mga 45 minutes magbo-board na tayo. If you want to avail this, if you have a premium credit cards, like yung mga platinum cards, sa akin kasi yung RCBC, meron akong free access dito sa NAIA Terminal 3 if you have an international flight. Tapos meron siyang kasamang free na isa. So, tatlo kami. In excess of one na free access, bali dalawa kayong libre, tapos yung pangatlo may charge siya na $12. Pero okay na rin, sulit naman kasi marami na mga foods na pagpipilian doon. Yung nakita nyo kanina, tapos may free wifi, tapos maganda rin ang comfortable rin yung mga upuan, tapos meron pa kayong view doon sa mga pag-take off na mga plane. Then maganda yung CR. So if you want to go na bathroom or washroom, okay doon. Okay yung access in compare sa mga regular restroom. So, kaya i-avail nyo talaga to pag meron kayong premium credit card. So, yun lang. Pero pag gusto nyo mag-avail, kahit walang card, $12 ang charge dito. Okay? Guys, so dito na kami sa boarding gate namin sa gate 101. So dito lang kami nagpapahinga. Mga 30 minutes to 45 minutes magbo-board na yung plane sa ating first destination, first country na pupuntahan natin. So ngayon, pag-usapan natin experience natin sa immigration kanina. So, eto hindi naman niya first timer. Pero siya first timer niya, si Isa. Yes. So tanungin muna natin si Isa, anong experience niya? Huwag muna akong unahin. Anong experience mo sa immigration kanina? Ano tinanong sa'yo? Pwede bang mamaya na? Yun na. Ato na to. Nagtitink na tayo. Mamaya na po, Nahiya pa siya. please. So yun na, Warlene muna, si Warlene. Ano? Sa akin, Anong tinanong sa'yo? Kasi siya yung parang huling, siya yung huling lumabas, di ba? oo. Oo, yan.
Mahaba yung tanong sa akin kasi hindi nag-match yung sagot ko sa tanong niya kaya mas madami pa siyang tinanong. So, ano yung tinanong sa'yo? Kinabahan ako doon actually. Ang tanong niya pala sa akin is kailan lang balik. Ang sagot ko, ilang araw ang stay. So, ang balik namin is April 7. Mag-stay kami ng 9 days. So, hindi nag-match kaya mas ang dami niya pang tanong. In the end, yun tinatakan niya naman. So aside pa bro, yun lang tinanong sa'yo. Yun lang naging confusion yung sa date ng pagbalik tsaka sa number of days. Doon lang nagkaroon ng problema. Parang confusion. Tinangyari ko sino yung mga kasama ko. Then, tinanong niya yung company. Hiningan niya kasi ako ng ID. Wala akong mapakitang ID. So, yung COE. May dala akong COE. So, yun yung pinakita ko. Yun. The rest, wala naman na. Okay na. Ayun, sabi niya nga first timer. Huwag mo naman itutok na mabag-abag. Nako-confuse sa kanya. So kanina, ang tinanong sa akin, the usual naman na tinatanong kung saan pupunta, gaano katagal, anong date ka babalik. Tapos, tinanong sa akin na nanggaling araw ako tinanong ako kung OFW ako. Sabi ko hindi, nagtutour lang ako. Bali, ang last travel ko nga is sa Bali, Indonesia. Tinanong, ano ginawa mo sa Indonesia? Sabi na bakasyon lang naman ako. Ilan days ka doon? 5 days po. Yun, sinagot ko lang na ganun. Kasi tinanong rin niya sa akin kung ano raw gagawin namin doon sa pupuntahan namin ngayon, which is sa Ho Chi Minh City sa Saigon, sa Vietnam. Pero hindi ko sinabi na may pupuntahan pa kami like Cambodia and Thailand because it's gonna be an Indo-China trip. So ibig sabihin, multiple countries yung bibisitahin namin. So tip ko lang kasi kung ano yung tinanong sa inyo ng immigration, yun lang isasagot nyo. Kasi the moment na marami kayong kinikwento, doon sila maraming tinatanong pa. So medyo tumatagal. Actually yung sinundan ko sa IO kanina, medyo matagal yung pila kasi nga marami tinatanong sa kanya. Tapos pinauna niya ako. Siguro in span of 5 to 10 minutes natapos yung interview. Tapos sabi pa nga niya sa akin na kung kailan na babalik, sabi ko April 7. So bali total 9 days. Hindi naman siya nagreklamo kung bakit siya matagal, kung bakit April 7 pa ako babalik kasi usually nga naman pag tourist 45 days. So hindi na niya ina-elaborate yung reason ko na ganon. Tapos sabi lang niya sa akin, the same company lang, di ba? So, nag-work ako sa ganito, blah, blah, blah. So, sabi ko, same company lang since 2015. Tapos sabi niya sa akin, promise na, babalik ka dito. Tapos, hiningi lang sa akin na document yung certificate of not the same person, which is lagi nilang hinihingi sa akin pag aalis ako. Tapos sabi niya ulit sa akin, ni-remind niya ulit sa akin na pag aalis ka ha, dalhin mo ulit to. Basta babalik ka ha. Tapos nagtatawanan pa kami. Sabi ko, syempre po, babalik pa ako kasi may work ako dito. Tsaka may travel pa ako next month. Tapos sabi ko, so alam niyo na, narito ulit ako. Tapos nag-thumbs up lang niya siya. Sabi niya, okay, tapos tatak na ng passport. Tapos yun, tapos na, pasok na ulit. Tapos yun nga, medyo chill naman ang conversation kanina. Hindi ako kinakabahan compare nung dati kong last travel ko sa Bali kasi nga yun yung travel namin after the pandemic. So yung ngayon follow up lang naman kasi may history na ako ng travel from the previous 3 months. So naging madali lang. Actually mas kinabahan ako sa mga nakasama ko ngayon. Pero inoriyan ko naman sila kung ano yung isasagot dapat nila sa immigration, yung mga usual na tanong. So nag-practice na siya. Pero si Isa may tinanong sa kanya pero hindi niya na pag-practicean. Tanungin natin kung anong experience niya kanina. Ano yung Isa tinanong sa'yo? Ay, eto na. Busy na ako, diba? Ayun nga, sabi nung lang, na saan ako pupunta, anong gagawin ko. Sabi mo to the moon. Oo, yun. Anong gagawin ko after, no? Yun nga, dun ako nabigla kasi yung may isa daw kaming kasama na hindi niya alam kung nasa. Tinanong niya kung sino, yung April daw. Hindi ko naman siya kilala. So, wala akong nasagot. Pero kinabahan ka? Oo naman, kasi syempre ang daming hiningi sa akin. ID, itinerary, ganyan. Pero okay naman, yun. May tatak na. Kasi first time niya kasi mag-travel internationally. Hindi lang isang country mapupuntahan niya ngayon, so top na. Oo, tama. Basta guys, ang tip ko lang kasi, pag nag-travel kayo international, be prepared, tapos be confident, at be ready kung ano yung mga possible na itatanong sa'yo. So kailangan familiar kayo sa itinerary, particularly sa dates ng pagbalik nyo, tapos yung how long are you going to stay
in the country that you are going to visit. So, ganun dapat. Tapos paghandaan nyo rin yung mga documents in case mag-ask sila ng mga proof. Like yung pinaprepare ko sa kanila, like itinerary, yung round trip ticket, pinaprint lang namin. So, pwede naman yung mga nasa phone, yung mga emails, confirmation like hotel bookings, ganon, COE, ITR. Tapos, nagprinting kami ng mga activity namin sa Klook. Pero based na may experience talaga, until now, more on questioning lang yung nangyayari sa akin, but I never experienced na mag-present ng documents. They're only asking lang, may booking ka ba sa hotel? Nasabi ko, yes. Yun lang. Pero never ako pinag-ask. Akin na yung round trip ticket mo, akin na return ticket mo, akin na yung proof ng booking mo, yung credit card mo. Kasi usually nag-a-ask sila na gano'n. But until now, hindi ko pa na-experience yung gano'n. So sana hindi na umabot sa gano'n moving forward. Pero I always naman na-prepare ng mga documents in case merong mga situation na mag-ask sila. Just to justify na yung travel mo talaga is for tourism purposes lang, na wala ka namang gagawin na masama. So as long as you honest ka naman sa sarili mo, as honest yung pagsagot sa immigration officer, you're good na, you're good to go. Wala kang dapat pag-alinlangan. So yun lang. To the next time, makatulong to, yung mga tips na to, when you are in front of the immigration officer. Hindi naman kayo kailangan kabahan. Normal lang nakabahan, pero kailangan maging confident pa rin at yun, medyo okay lang nakabahan pero konti lang. Basta prepare ka sa lang sa mga sasagot mo, yun lang. Maging ready lang lagi. Okay? So yan, sandali na lang, lilipad na rin tayo. It's gonna be more exciting, more fun. For me, this is gonna be the challenging itinerary na ginawa ko sa pag-travel ko. So abangan yung mga upcoming vlogs natin, whether food trip, actually more on food trip to, tapos yung mga lugar doon, magbibigay rin ako mga tips kung paano makatipid sa pagbiyahe nyo sa Indochina. So see you on our first destination sa Saigon. Bye! Andito na tayo sa plane. Ayan, nakaboard na tayo going to Saigon, Ho Chi Minh City. The local time is 38 minutes past midnight. For your information, Manila is 1 hour ahead of Ho Chi Minh. The ground temperature is 28 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened. Sa akin. Guys, update. Nandito na kami sa Ho Chi Minh City, dito sa Saigon, Vietnam. At ang time check is 2:21 Manila time. Dito sa Vietnam is 1:21 AM. So 1 hour behind sila. Nauna tayo ng isang oras. So punta muna tayo sa money changer kasi kailangan natin ng Vietnamese dong para sa taxi at pambayad ng hotel later. Okay, tara. Yan po, nagkakagulo pa rin po sila. Ay, dahil sa tig 1 million kayo, di ba? Kailangan patas kayo, tig 1 million. Papalit ako ng 10,000 eh. Ha? Wala eh. Sorry. So ito guys, yung pinapalit ko. So that's $50. 1,100,000. Basta 1.1 million siya. Yan. Gagamitin natin pang taxi papuntang District 1 kasi doon na ating hotel. Guys, kumuha kaming SIM card dito. That's for 150,000 dong.
Meron siyang 20 minutes calling, pre-call for Vietnam Mobile. Unlimited high speed na siya. Unlimited data na rin siya. So, sharing na lang kami kasi naman, sandali lang naman kami dito. 10 days daw siya eh. Good for 10 days max, right? Yeah, for 10 days. So, okay na to. Kasi mga 3 days lang naman kami dito. Yan. Every day you have the 5 GB high disk. Okay. Kaya sila-set up ni Kuya. Tapos meron din silang ibang rates pag matagal ka mag-stay dito.